Okay, pag-usapan natin dahil natawa kayo dyan. Ito, mga kababayan, pag-usapan natin etong tungkol doon sa sinasabi ni PSP kanina tungkol sa no remittance nila. Ah, no remittance drive. From ano ata ata, di ba? March 28 ngayon, araw ni Digong, hanggang sa April 4, mga kababayan, na kung saan po hindi nila alam kasi itong si Rocky or si Kaki Rocky at si Enrile ay nagpahayag na po na alam nyo ba, bawal ang ginagawa ninyo. Nasa batas ang kapag kayo ay hindi nagre-remit ng pera, ay bawal yan. Ngayon, itong si Kati Binag, mga kababayan, sumabat para makumpleto yung ating context. Ito. Yan. Medyo kalokohan lang, pero guys, makikita natin, speaking of DDS, talagang tanga at bobo. Oy, JP, hindi kayo naman matalino. Oo, hindi po ako matalino, pero hindi ako kasing bobo nila. Diba? Yun lang yun. Eto po si Rocky kasi, nag-post. Ayan, sabi niya ganon, reality check number 9. No remittance week was illegal. According to the Executive Order number 857, all OFWs were required to remit regularly, provide proofs of remittances. Failure to do so was to result in the following penalties for OFWs and recruitment agencies. Pwedeng masuspensyo ang magkaroon ng suspension of employment, mga kababayan, eligibility to apply for re-employment, repatriation, cancellation of license. So aside from the starvation, fear, and uncertainty that no remittance week will inflict on the families of OFW, it would also activated the legal sanction listed above. Ito naman si Kati Binag, si Kati-Kati. Di ba mga kababayan, matagal na itong naglalabas-pasok ng ibang bansa, not unless hindi pa ito nakakapag-travel. Diba? Sabi niyang ganon, Kati Binag, ito mga OFW, tinatakot at pinagtatawanan kayo nito. Report na ninyo ng harassment and false information, guys. Ang mga account niya at page, sama na ninyo ang mga nagpipilit ibahin ang batas sa kanyang comment section. Runong-runungan ang gaga. Ipuday lang naman. Ay. Sorry, mga kababayan. Kipepay lang naman ang kanyang puhunan. 'Di ba? Kaya nagkapera ang loka. Ito po, mga kababayan, batas po yan ha. Tama po si Alin Arsenas. Batas yan na kung saan talaga, ito po, ipapakita ko rin sa inyo. Ayan. Maliwanag. Executive Order number 857. 1982. Tama si Alin Arsenas kay FEMPA nanggaling. Governing the remittance to the Philippines of foreign exchange, earnings of Filipino workers abroad and for other purposes. Executive number 857 mandates Filipino workers abroad to regularly remit a portion of their earnings to their beneficiaries in the Philippines with consequences for non-compliance and requires employers to provide facilities for remittances and monitor earnings. DDS, dito, pinapatunayan ninyo kapag kayo ay sumunod, dito kay Kati Binag, pinapatunayan nyo talagang tanga, bobo, wala kayong kwenta. Sabi nga, aside sa gugutumin nyo ang pamilya ninyo, okay? Mga kababayan, kayo ay uto-uto. Ginagawa nyong lalong mangmang ang mga kababayan natin kasi hindi nyo sila tinuturuan ng tama. Tingnan nyo, mga kababayan, doon sa pahayag ni Kati Binag, diba? Dito, tinuturuan niya yung mga kababayan, mga DDS na magalit sa report ni Rocky. Siyempre, mga kababayan, dahil kilala nila si Kati Binag, etong Kati Binag na to ay
tingin nila tama yung kanyang sinasabi. Pero didn't you realize, mga DDS, mga idiotertes, na kulang talaga kayo sa edukasyon? Ako, hindi po ako graduate. Okay? Pero kahit papaano may due diligence ako to look for something na hindi ako sigurado. Again, dito, mapapansin natin, inuutusan kayo to attack, mga kababayan, at kasuhan nyo raw si Kakiraki. Sa makatuwid, pinambabala kayo ng makating babae na ito. Ibinabala kayo sa kapahamakan. What if, mga kababayan, sinunod nyo ang babaeng ito? 'Di ba? Ni-report nyo si Rocky. Siyempre, mga ka-GPnatics, kayo ang instrumento ng fake news. Kayo rin ang instrumento magagamit para ipa-take down yung account at magkakaso. Siyempre, once na halimbawa nag-file kayo ng case, mapapahiya kayo, magagastusan pa kayo. Hindi nyo ba naisip, mga kababayan, kung totoo at tama yung sinasabi niya, bakit hindi siya ang mag-report doon sa page ni Kakiraki? Bakit hindi siya ang mag-file ng harassment at false information kay Rocky? Bakit kayo ang tinuturuan? Sa ibig sabihin, ginagamit kayo, hindi nyo napapansin. Ginagawa kayong engot, ginagawa kayong tanga ng mga taong ito na akala ninyo tama ang sinasabi. Biruin nyo, hindi kayo ini-inform ng maayos. Hindi kayo pinapaliwanagan ng maayos. Bagkos dinadala pa kayo sa kapahamakan. Guys, pag kayo ang nag-file ng harassment, nag-file ng false information, pag kayo ang mabalikan, 'di ba? Gastos nyo, pagod nyo, magbabayad pa kayo in the end. Kasi wala kayong ginagawang due diligence, nakikinig lang kayo sa kanila. At nagpapakauto-uto kayo sa mga 'to. 'Di ba? Sino si PST government? Aral muna ako? Ano ngayon? Kung hindi ako graduate, hindi yan batayan. Ito nga si Kati Binag, graduate. Pero tanga. Mas matalino pa ako sa kanya. So basihan ba yon kung hindi graduate? At least ako, mga kababayan, sabi ko nga may due diligence ako, baka hindi mo naintindihan yon, engot. 'Di ba? O sino mas bobo sa amin? Graduate kontra sa hindi graduate. Hindi naman ako perpekto, pero mas matalino ako dito sigurado. Mas maniniwala nga ako sana sa inyo eh. 'Di ba, mga DDS, ganito gawin ninyo. Alam nyo, kayo, mga engot-engot talaga kayo, mga idiotertes kayo. Sasabihin nyo, no remittance from March 28 to April 4. Bakit di nyo kaya gawin ng isang taon? 'Di ba? Ba't di nyo gawing isang taon? Tingnan ko lang kung hindi magkanda utang-utang at hindi mga matay sa gutom yung pamilya ninyo. Pero nyo isasaalang-alang ninyo yung inyong pamilya para sa isang tao na, siguro mga kababayan, lahat natikman na yan. Fentanyl natikman. Mary Jane natikman. Babae natikman. Nakailang asawa na. Naging presidente na. Kayo, mga OFW, hindi sa pagmamaliit. Yung pamilya ninyo, mga idiotertes na OFW. Diba? Ano mangyayari? Magugutom, hindi kakain, hindi makakapag-aral. Ganyan ang gusto ninyo? Yung mga tao, gawin kayo, mag-suffer? Etong tao na to, si Kati Binag, na manggagamit, pinapaharap mo, nasan na yung USB? Sasabihin niya, nasan na yung tawag dito, nasan na ang ebidensya mo? Sabihin niya, ako na ang buhay na ebidensya. Wala na, si USB. Diba? Thank you so much, Gracious Grace. Ako hindi nakapagtapos dahil kulang sa pera, kulang sa budget.
But then again, mga kababayan, nagsumikap ako. 'Di ba? Ang dami kong pinasukang trabaho. Bago pa ako nag-call center, mga ka-GP Natics. Biruin nyo, kalaban ko, mga college graduate, nag-a-apply kami sa call center. Oh, tapos ako nakapasok. Sila hindi. Oh, hindi rin ako, tawag dito, hindi din ako magaling sa mga gamot. Pero inaral ko yon. O pagdating nung naging encoder ako, mga kababayan, ako na yung mga nagbibigay ng mga gamot. Oh, hindi na ako nahirapan sa drugstore company. Oh, pumasok ako sa, anong tawag dito ma? Yung dyan sa Mercury Drug. At marami pang iba. Nag-medrep din ako, mga kababayan. Ano kayo ngayon? 'Di ba? Mio Marimar. Ito talaga, kayo mga DDS, sana tinitingnan nyo muna yung post. Bini-verify nyo muna para hindi kayo nagagago. Kasi nakita nyo to? Walang alam. Hindi man lang alam yung batas na nagsasabi na kailangan ang mga OFW ay mag-remit ng kanilang sahod. Ayan Executive number 857. Diyan pa lang, buklelat na kayo eh. Halatang halata, mga kababayan, di ba itong si Kati Binag, hindi po utak ang ginamit, kipay. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po sa araw na ito. Thank you sa pagsama nyo. Medyo may gagawin lang at busy pa, kaya maaga po nakapag-vlog. Thank you sa lahat po ng mga sumusuporta at nagtitiwala kahit hindi po graduate si GP, kahit hindi po ako nakapagtapos. Kung ayaw nyo dito manood sa aking channel, okay lang, walang problema. Pero, syempre, ginagawa ko po ang lahat, ang best ko para po may matutunan tayo at magkaroon tayo ng give and take relationship. 'Di ba? Sabi nga nila, it takes two tango. Gina 31, etong si Kati Binag, yan po ay tatago pa ba natin? 'Di ba? Ang mga pinagdaanan po niyan ay mga politiko. 'Di ba? Mga politiko po. Nagka-partner siya na may mga asawa na politiko. So sa makatuwid, kipay ang puhunan.